Ah, Magandang araw, no, sa ating mga kasapi ng Local Development Council. Welcome to this Capacity Development Programs for CSOs in the Local Development Council. Ito ay napapanahong talakay upang bigyang pansin ang kalagahan ng ating mga CSO accredited organizations sa local government unit. Pagkakataon po ito na mapansin at mabigyang pansin ho natin na sa lokal na pamahalaan, hindi lang po ang ating mga elected at appointed official ang may access, no, sa gusto nating pagbabago doon sa sinasabi nating charting our local direction. Because basically, the local government code are very explicit that in this kind of exercise of local autonomy, other civil organizations are must be taking part in this activity, in this undertaking. And basically, it's high time for us that this accredited CSOs na nabigyan ng pagkakataon na maging kasapi ng Local Development Council ay mabigyan ng kahit papaano, no, malinaw na direksyon o role pagdating po sa kanilang gagawin, no, sa loob ng 3 taon na sila'y maging kasapi ng sinasabi nating highest planning body sa local government unit, ang Local Development Council. Please allow me, no, to start my presentation for you, no, para mas maintindihan natin, makapagsimula tayo ng mas maayos sa ating discussion. So, allow me po, no? And here, ito po ang maging discussion natin, the module 1, which is focused on development. Sabi nga nila, ito yung masyadong gamit na gamit ng salita pagdating po sa lokal na pamamahala. And whether we like it or not, this is where we wanted to all go. We wanted development at any cost. And this would be our starting point of Module 1, development. So at this session 1, we will have better understanding of the meaning of development in different perspective. And the objective of this activity, uh, at the end of the session, the participants will be able to, no, first define development in their own words and identify the Sustainable Development Goals or SDGs. Because right now, we wanted, no, that the local concept of development must be connected with a Sustainable Development Goal. This is where we wanted, no, yung concept na sinasabi nating you act local, you think global. So we must connect the global concepts while we are performing, while we are trying to realize local autonomy in our respective level. So the first questions that I basically know what comes to mind when you hear the word development. There are different perspectives when it comes to development. Some may think ang development ay ang pagkakaroon ng mga matatayog na gusali, ano? O ito yung konsepto ng urbanidad, no? Na ang totoong development daw ay pagkakaroon, no, ng mga malaking infrastruktura na siyang magiging daan patungo sa pag-unlad ng kabuhay ng tao sapagkat ang development na ito ay nakadepende sa maayos na mga gusali o mga infrastruktura na magdadaan sa pagkakaroon ng access ng tao sa iba't ibang kamalayang panlipunan. May mga nagsasabi naman na ang development ay kawangis ng kalikasan na ma-maintain natin, no, ang maayos na ekolohiya, yun ay development na. So, iba't iba man ang pananaw,
kailangan nating iayon po ito sa kasalukuyang demand ng ating komunidad upang ang konteksto ng development ay hindi rin masalaula. So, basically, development is a process that creates, no? Number one, growth. No? Masasabi natin na may development kung ang prosesong ito ay nagdudulot, no, ng paglago o pagyabong maaari ng ating kaisipan sa ating level, paglago ng ating sektor, no, sa iba't ibang pamantayan, ekonomiya, social rights, no, political, ang aspeto mula sa pagkakaunawang fundamental ay napalawak natin ito. Progress. Pag sinabi nating progress, malinaw na may baitang tayong natatapos. Ibig sabihin, sa progress, step by step, may napupuntahan tayong direction and positive change. And we can only say development when it produces, no, positive change. Positive change in a sense that this development are basically, no, focus on convenience, on making the lives of our people better, and it is in effect, no, realized the most important concept of general welfare, no? Hindi man po ng kabutihan ng lahat, but basically ng nakararaming Pilipino o nakararaming mamamayan sa ating level ng komunidad. So what is development? No, development is a multi-dimensional undertaking to achieve a higher quality of life for all people. Iba't ibang pananaw, pero ang ating tutunguhin ay magkaroon ng mas maayos, no, na pamumuhay ang lahat ng tao. Iba't iba man po ang status nila sa ng kabuhayan, ah, iba man ang kalang pananaw pagdating sa relihiyon, kasarian, subalit masiguro lang natin na mas maayos po ang kanilang kinatatayuan. May seguridad ng mas tahimik at the same time, masiguro natin na may pag-angat kung ikukumpara natin sa nakaraang mga karanasan. So development, sabi nga natin, iba-iba man ang pananaw, pero sa pagkakataong ito, gusto nating bigyang pansin na ang development, no, bilang starting ng jump off ng ating pag-uusapan ay mapaayos po, no, ang sitwasyon o level ng pamumuhay ng tao. Yun po sana ang maging basis ng ating pagdidiskurso. So development is an evolving concept, no? Noong 1960s, development is not just economic growth. It is a growth plus change, no? So titingnan natin na 1960s. So from now, it's around uh, 80 years, no, ago. Ito yung 60 years ago rather. Ito yung pananaw nila, no? Kabuhayan plus maayos, no, positibong pananaw, no, ng kaunlaran. In 1970s, the goal of development is to achieve a better quality of life for all. No, makikita natin mula sa pag-ayos ng kabuhayan, dito na tayo sa level na may connection sa sosyalismo na dapat ang economic growth na ito ay nararamdaman, no, ng lahat. Hindi lang ng nasa higher strata, kundi hanggang doon sa level ng mga mahirap sa komunidad. In 1980s, development is a human right. Ah. Ibig sabihin po, tinitingnan dito na ang development ay karapatang pantao na kinakailangan na bawat isa ay mabigyan ng pagkakataon sapagkat ito ay fundamental na bahagi ng kanyang pagkatao. So makita natin, no, mula sa 1960s na pag-angat ng kabuhayan, 70s makikita natin yung maramdaman ng iba't ibang level o sektor ng komunidad. And 1980s nakita natin yung konsepto ng equity. Hindi lang ito equity kundi fundamental na karapatang pantao. And 1990s
development focus on the total development of the person. So, pumapasok na dito na mula sa konsepto ng komunidad, binibigyang pansin na dito yung bawat individual na miyembro ng isang komunidad o ng isang bayan o bansa. And in 2000, development is a global responsibility, meaning hindi lang ito obligasyon ng bawat pamalaan ng individual, kundi pangdaigdigan. At noong 2015 to 2030, ang konsepto ng development ay patuloy o sustainable. Ibig sabihin, kinakailangan masiguro natin ang tuloy-tuloy na kaunlarang panglipunan. So makikita natin, no, sa loob ng mahabang panahon, nagsimula ang pananaw ng konseptong development hanggang sa kasalukuyang sitwasyon, makikita natin na ang importansya ng pagbabago din ng pananaw ng tao sa iba't ibang panahon o era. So what are the Sustainable Development Goals, no? Ito po yung sinasabi nating SDG, no? Ito po ay kalipunan, no, ng mga pandaigdigang, no, goal na kung saan ay nagbibigay ng reminder o targets, no, for global development na na-adapt noong September 2015, no, set to be achieved by 2030. In fact, this is just a continuation of the MDG, yung Millennium Development Goal. The global community has agreed to work towards achieving these goals. The 17 Sustainable Development Goals are defined through a list of 169 SDG targets. Progress towards these targets are to be tracked using the 232 unique indicators. So, maganda rin pag-aralan po natin itong SDG dahil ito ay pangdaigdigang basehan, no? Na kung saan bawat bansa, individual, organisasyon ay may responsibilidad na gawin. Hindi man po ito batas na may penalidad kung hindi mo masunod, pero meron sinasabi tayong moral obligation. No, meron tayong moral obligation sa ating sarili at sa ating komunidad at sa ating mundong kinabibilangan o pinaninirahan. So, learning activity natin ngayon, mix and match para mas ma-appreciate lang natin paano ba ginagawa ito. So, instructions for the mix and match, the participants will be asked to match the photo or icon with the corresponding SDG, no? Para bigyang pansin natin. Ma-appreciate lang ninyo po, ma-familiarize tayo in fact. So, which SDG does the photo correspond? No? Makita natin sa picture, si nanay, no? Hindi man siya nagmamalimos exactly, pero makita natin sa kanyang mukha, no, ang pag-aalala at yung kanyang environment, no? Giba, naipon yung mga gamit niya, pinagtagpi-tagpi, pinag-ipon sa ilalim ng isang kariton, no? Basically, it talks about poverty. So, ito po magsasalamin sa SDG number 1, which is, ang target is no poverty. So by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, no? Poverty currently measured as people living on less than $1.25 a day. So kung ikaw po ay kumikita, no? Pag i-compute po natin yan, ipeg na lang natin sa 50 pesos. So kumikita ka lang ng, so 50, $1, no? So i-divide mo into 4 pa yon. So, meron kang 12 pesos. So, at least 65 pesos. 62 to 65 pesos. Kung yan ang kinikita mo, no? Isang araw, ibig sabihin po, nakararanas ka ng kahirapan. At yun ang gustong i-target natin, no? Matanggal ang ganitong kahirapan. So, ito po, anong picture ang pinapakita, no? Makita natin punong-puno ang isang ospital, nasa labas na sila, nasa mga gilid na, no? Nasa mga hallway. So, basically, ito ay tumutungkol po sa SDG number 3, good health and well-being. So, by 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live birth. Sa ngayon, napakataas po, no, ang
maternal mortality sa Pilipinas. No? Hindi na ma-eksakto natin pero basically po napakataas. And here, makikita natin no ang challenge no na siniset sa atin na maiayos natin ang magandang serbisyo sa ating mga kababayan. And then this, no? So basically it's about education. So ano ito? Quality education. By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable, and quality primary and secondary education, leading to relevant and effective learning outcomes. So makikita natin po na masiguro natin na ng bawat bata, babae at lalaki ay magkaroon ng makumpleto nila yung sinasabi nating libre, equitable, no, quality primary and secondary education. And in fact, sa Pilipinas, libre naman talaga. It's a constitutional uh, provision na nagsasabi ng ating edukasyon sa primarya, secondary ay libre. And in fact, sa Pilipinas, ang lahat ng tertiary, uh, public tertiary educational institution, libre, no? Ang tuition fee, no? Mas mataas na tayo doon. And this one, no? Stop the killings. So it talks about, yes, it's about human rights. So, peace, justice, and strong institutions significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. So, mapatibay natin ang sektor ng kaligtasan, hustisya, at mga institusyong nito sapagkat importante ang buhay. No? And this one, makita natin no, solar, hydro, and wind. So this talks about energy. Yes, very good. It's about affordable and clean energy. So ang target, by 2030, ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services. Kaya mapapansin niyo po itong ating mga local player, ito na rin ang ginagawa. So, nagsisimula na tayong magbawas ng ating dependency sa crude oil at sa atin pong fossil fuel as source ng atin pong energy. No, gagamitin nating panggatong para makakreate ng enerhiya o elektrisidad. And then, next. So, these are the 17 SDG goals. No? Isa-isay natin. Number 1, no poverty. Number 2, zero hunger. 3, good health and well-being. 4, quality education. 5th, gender equality. 7, 6th, clean water and sanitation. Affordable and clean energy. Next, 8, decent work and economic growth. 9, industry, innovation and infrastructure. 10, no? Reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. Climate action. Next, life below water. Life on land. Next, peace, justice, and strong institution. And last, partnership for the goals. We will no longer dwell to this, but I hope you are very familiar with this SDG. I hope you study more on this matter para mas mabigyan natin ng halaga po ito sa mga susunod nating gagawin. So, yan po no, zero hunger, gender equality. So, ang issue natin po yung maalis natin ang lahat ng klase o forma ng diskriminasyon laban sa kababaihan sa buong mundo. Yan. So, yun pa rin po, no? Take note po, lahat po nito na naging target under SDG ay base po sa mga experience o karanasan ng ating mga bansa sa buong mundo. And basically, ang Pilipinas ang mga isa sa mga pinaka-vulnerableng estado sa mundo. At kaya nga po, kailangan nating bigyang pansin po ito. No?
dahil malaki po ang puwedeng mabago 'no, natin na masiguro natin yung sinasabi nga nating intergenerational responsibility 'no, na gawin na natin po sa ngayon ang puwede nating magawa at 'wag na nating ipasa pa sa susunod na, henerasyon ang lahat ng mga ito. Dahil ang pagkukulang natin ay magiging utang natin sa kinabukasan. 'No? Kaya masiguro natin na ito ay magawa natin, mai-target natin. Hindi man natin kumpleto o perfect 'no, na magawa ang mga target at ma-comply. Ang masiguro lang natin hindi tayo nagkaroon ng kapabayaan o negligence sa ating part. And I hope bilang kayong mga CSO, mas malalim ang inyong pagtingin sa mga usaping ito dahil una't sa lahat kayo ay mga volunteers, 'no? Walang kayong inaasahang sahod o ano pa mang remuneration sa gobyerno. Your participation, in fact, speaks more than everything else. So that's we end our first session on development. I hope no na na-clarify natin, nabigyang halaga, no bigat ang lahat ng pong ating usapin. And I hope sa mga susunod na sessions ay mas maging makabuluhan, mas marami pong pagtatanong at mas maraming diskusyon. Yun lamang at let's move on.